Huwag mo akong biruin ng ganyan, Rita. Hindi ako nagbibiro, Angela. Totoo, nakausap ko si Amelia. Sila ng kanyang inang nagdala sa anak mo roon sa ampunan. Dinala daw ni Aling Tikang doon, ilang oras matapos kang makapanganak. Tigagal at hindi makapagsalita si Angela. Hindi malaman kung anong isasagot sa kaibigan at dating kapitbahay. Ang ibig mong sabihin, buhay ang anak mo, Angela. At 7 taon na siya ngayon. Napapikit ng mariin si Angela. Kahapon ko lang nalaman na bumili yung mag-ina sa butika ko. Nagkumustahan kami't napunta sa yung usapan namin. Nagsinungaling ako at sinabing hindi na tayo nagkita mula nang umalis kayo roon sa atin. At umuwi na kayo sa Bacolod ni Tita Juanita. Dala na rin siguro ng konsyensya ay sinabi ni Amelia ang lahat. Alam mo ba kung saan sila mapupuntahan? Nakatira sila malapit sa amin. Nabanggit ba nila sa'yo kung sino at nasaan ang anak ko? Hindi ako gaano nag-usyoso. Baka kasi makahalata. Anong balak mong gawin, Angela? Hindi ko alam, Rita. Mahinang tugon niya. Hindi ko pa lubos maisip na ang batang inakala kong pinupuntahan ko lagi sa sementeryo ay hindi mo pala anak? Oo, siguradong alam ito ng ina mo. Hindi ko mibu si Angela. Siguro. Hindi ko alam ang gagawin ko, Rita. May balita ka pa ba tungkol kay Lucas? Wala na. Bumuntong hininga si Rita. Kaya nga ako nagmadaling pumunta rito para malaman mo na. Salamat, Rita. Hindi na ako magtatagal, Angela. Inihintay ako ng mag-ama ko sa labas. Hindi ko na sila pinapasok dahil baka magalit lang ang mama mo. Medyo maingay ang 2 anak ko. Sige, pasensya ka na't hindi man lang kita napamerienda. Huwag mo na akong alalahanin. May cake nga pala akong dala sa'yo. Halika, ihatid mo na lang ako sa sasakyan para makita ka ng mga inaanak mo. Napilitan siyang sumama sa labas kung saan naghihintay ang pamilya ng kaibigan sa maganda nitong sasakyan. Nakipag-usap pa siya sa asawa nito at binati ang mga anak. O paano? Sige na. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako, ha? Iniabot ni Rita ang cake sa kanya. Oo, salamat. Tumango lamang si Rita at nagkaintindihan na sila. Maya-maya pa'y abot tanaw na lamang niya ang kotse nito. Angela! 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 Umalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Aling Juanita na nakarating sa kinalalagyan niya. Kumunot ang noo niya. 28 lamang siya ngunit pakiramdam niya ay 40 na ang kanyang edad. Sa sunod-sunod na pagsubok na naranasan niya sa buhay. Ngunit magkagayon pa man ay hindi pa rin maitago ang kagandahan niya. At kahit hindi na gaya ng dati ang estado nila sa buhay, nanatili pa rin ang magandang hubog ng katawan at legs niya at ang makinis niyang balat. Halos ayaw niyang bumalik sa loob ng bahay. Ayaw niyang makita ang ina sa mga sandaling yon. Hindi niya lubos maisip na nagawa nitong ipamigay ang sariling apo dahil lamang sa matinding pagkamuhi nito sa ama ng kanyang anak. Angela! Napilitan siya na buksan ang pinto ng silid ng kanyang ina. Bakit, Mama? Nagtatanong ka pa riyan. Nasaan si Elena? Ano ba naman yan? Kanina ko pa hinihintay yung juice na ipinagawa ko sa kanya. Inutusan ko kung bumili ng diaper nyo, Mama. Tiningnan niya si Juanita. Ako na lang ang magtitimpla ng juice nyo. Ayoko! Baka mamaya ay lasunin mo pa ako. Asik nito. At saka bakit mo ba inutusan yon? Katulong ko yon. Matalimang titig nito. Sa pag-abuso nito sa katawan dala ng alak, sigarilyo at pagpupuyat. Dahil sa pagsusugal ay mistula na itong patay. Sa edad na 40 ay halos butot balat na ito. Mahaba at puti ang buhok. Hindi maitago ang pait na nasa mukha nito. Bumagsak na rin ang pangangatawan nito. Ang tuluyan nitong pagkakabilanggo sa isang wheelchair ay resulta ng isang aksidente. Sinong kausap mo sa labas? Si Rita ho, Mama. Bumisita lang. Bakit ba dalaw ng dalaw ang babaeng yon? Hindi ba sinabi ko nang ayoko nakikipagkita ka sa malanding yon? Maarte ang ina nun at babaero ang ama. Saka mahirap pa sa daghang babaeng yon. Bakit ka ba nakikisama sa kanya? Wala naman hong masama sa patuloy kong pakikipagkaibigan sa kanya. Hindi maalis ang tingin niya sa ina. Hindi malaman kung ano ang mararamdaman para rito. Bah, yan ang natutunan mo sa pakikisama sa mga katulad ng babaeng yan. Natututo ka ng maging lapastangan. Ilang beses ko pa hubang sasabihin sa inyo, Mama, na hindi na tayong mayamang agbayani na nakatira noon sa malaking bahay sa Rojas. Wala nang malaking negosyo natin. At ubos na ang perang iniwanan sa inyo ni Papa. Inubos nyo sa mga bisyo nyo.
Sinusumbatan mo ba ako ha, Angela? Sinasabi ko lang ho ang totoo. Kailan pa ba kayo magigising na iba na ang buhay natin ngayon? Lumabas ka na nga kung puro kasi nangalingan na naman ang sasabihin mo. Kinangkam mo na nga lahat ng mga pera mula sa napagbilhan ng bahay natin noon. Punersa mo pa akong tumira sa barong-barong na to. At ngayon ay ipapalunok mo pa sa akin ang mga kasinungalingan mo? Mabuti pa'y pinalayas na kita noong nagpupumilit kang sumama sa hampas lupang Lucas na yon. Hindi sana ako napipilitang mabuhay ng ganito. Hindi sana ako naghihirap ng ganito. Hindi na matagalan ni Angela ang mga sinasabi nito. Walang kibong isinara na lamang niya ang pinto ng silid nito at nalalambot na napaupo sa maliit na sopa sa sala. Matatapos pa ba ang paghihirap niyang ito? Oh, Lucas, I thought this would never come. Mangiyak-ngiyak si Harleen nang mahigpit nitong yakapin ng nobyo. You thought wrong, sweetheart. Malawak ang ngiti ng binata nang tingnan ng napaiyak na si Harleen matapos itong hagkan sa noo. You deserved this a long time ago, but I was such a fool to have delayed it this long. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito at sa daliri nito isinuot ang isang diamond engagement ring. Does this mean? Yes. Oh, darling. Humilig ang dalaga kay Lucas. Thank you. I'm sorry if I don't choose a more romantic scenario for our engagement. It's just that I'm so busy these days. But I don't want to delay this any longer than necessary. It doesn't matter. Just to see this ring finally in my hand. Happy? Very much. Pinunasan ni Harleen ang luha at napahalakhak. Look, you probably made a mess of my makeup. I have a client waiting for me and look at my face. Hindi maalis ang ngiti nito. You're an excellent lawyer, Harleen. A few smudges in front of your client won't change that. I guess it won't. Yumakap itong muli sa kanya at hinagkan siya sa labi. I love you, Lucas. I love you too, Harleen. Pinaghinang ng binata ang maikling segundong iyon ng mainit na halik. Noon kumatok ang sekretarya ni Lucas sa silid. Bantulot na naghiwalay ang dalawa at pinapasok ito ng binata. Sir, sorry to interrupt you but Attorney Lopez wants to see you in his office right now. Napataas ang kilay ni Harleen nang marinig ang pangalan ng punong abogado at may-ari ng prestihiyosong law firm kung saan isang senior lawyer si Lucas at isa ito sa mga bigating lawyers. Inform his secretary that I'm on my way. Yes, sir. Nagmadali nang lumabas ang sekretarya. I have to go. I know. Would you like to celebrate our engagement tonight? An intimate dinner. Then we'll go to your place. Yes, tonight. Nagulat si Lucas nang pumasok sa conference room sa mismong opisina ni Attorney Bienvenido Lopez ng Lopez, Trinidad, Lopez and Associates. Naroon ang board members at senior partners ng malaking law firm. Nang matapos ang meeting na yon after a few minutes ay hawak na niyang isang dokumento nang bumalik siya sa kanyang opisina. Sunny, pack all your things as conspicuously as possible. Sir? Nanlaki ang mga mata ni Sunny, ang sekretarya ni Lucas. Bakit po, sir? Lilipat tayo sa executive floor. Na-promote kayo, sir? And so are you. Noon lang gumuhit ang ngiti sa labi ni Lucas sa matyaga niyang sekretarya. I'm a senior associate now. Sir, napaiyak si Sunny. Go, pack your things. I will talk to the personnel about your promotion. In the meantime, hold all my calls and inform Attorney Harleen Perez to come into my office as soon as her client leaves. Congratulations, sir, for your promotion and your engagement. Thank you, Sunny. Congratulations. Pumasok na si Lucas sa kanyang opisina. Nakangiti na rin ang maupo sa executive chair. Nagkakatotoo na ang lahat ng kanyang mga pangarap na binuo niya kasama si Angela. Bumuntong hininga siya. Kung hindi lamang sana ito naging mahina. Kung hindi lamang sana ito naging sunod-sunuran sa mga nais ng ina nito. Sila sanang mag-asawa at hindi kung sinong Amerikanong naging kabiyak nito. At hindi rin sana ito naninirahan sa Amerika. Napatingin siya sa kanyang cabinet. Kinuha ang susi at binuksan ang pangatlong compartment niyon na laging nakakandado. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na jewelry box at binuksan iyon. Tumambad ang isang litrato ng nakangiting si Angela. Sa loob ng isang kaheta ay naroon ng maliit na bagay na ibinigay sa kanya ng dalaga noong sila pang dalawa. Matagal niyang tiningnan ang litrato ni Angela, kinapasa dibdib kung ano nang nararamdaman niya para rito. Matagal na sandali ang dumaan bago niya yun kinuyumos at itinapon sa basurahan.
Wala na si Angela sa kanyang puso. Panahon na upang simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Heto pang mga applicants na kailangan i-evaluate sa management training program natin, Angela. Paki-review dahil kailangan matawagan na natin sila this week. Oo, Hannah. Napabuntong hininga si Angela sa makapal na bunto ng resumes na inilapag nito. Head siya ng hiring sa personal department ng isang malaking bangko. Tulad ng dati, hindi siya maganda o gaga sa dami ng dapat gawin. At hindi nakakatulong na hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Rita. Isang linggo nang nakakaraan. Hannah, tuluyan na siyang nawala ng interes na tingnan ng mga resumes ng mga aplikante. May itatanong ako sa'yo. Ano? Kung kunwari nagbuntis ka nung 20 years old ka, tapos nang mga nakat sinabi ng parents mo at ng manghihilot na patay ang bata at isusugod ka sa ospital dahil nagkaroon ng komplikasyon, tapos hindi mo na nakitang inilibing yung bata, maniniwala ka bang patay siya? Bakit naman hindi? Paano kung unwanted pregnancy yon? Ayaw talaga ng magulang mo? Hindi ko alam, Angela. Bakit mo na itanong? Wala, naisip ko lang. Paiwas na sagot niya. Una sa lahat, wala naman sigurong magulang na papatay ng sarili nilang apo, no? Tsaka imposibleng wala kang narinig na iyak o anuman. Someone is bound to say something kung anong nangyari sa bata kung hindi ito talaga namatay. Paano kung naniwala ka sa sinabi sa'yo and you get on with your life, tapos after so many years, malalaman mo sa isang kaibigan na buhay pala ang bata at ipinaampun sa iba? Nangyari ba sa'yo yun? Hindi makapaniwalang tiningnan siya nito. Napakawalang puso naman yun kung nagkataon. Hindi siya makasagot. Nadismaya lalo siya sa sinabi nito. Naumid na ang dila niya. Tuluyan na lamang niyang hinarap ang makapal na gawaing naghihintay sa kanya kahit wala ang isip niya. Maya-maya lang dadaan na dito si Amelia. Bibili na yun ng gamot pagka-uwi galing sa tahian. Hintayin mo na lang siya. Sana nga, Rita. Hindi ako mapakali sa kakaisip. At ngayon alam kong dapat kong malaman ang katotohanan. Karapatan kong malaman yon. Totoo, ano bang balak mo? Babawiin ko ang anak ko, Rita. Hindi ko alam na inilayo pala talaga siya ni Mama sa akin. Ma'am, narito na po si Amelia kasama ang kanyang ina. Nag-angat ng tingin ng dalawa mula sa likod ng butika nang makita ang isa sa mga sales lady ni Rita. Napalunok si Angela. Sige, huwag niyo munang ibigay ang gamot nila at akong bahala. Opo, ma'am. Lumabas muli ang babae at tumayo si Angela. Sasamahan kita. Hindi na, Rita, ako na lang. Lumabas siya mula sa likod at dumiretso sa counter ng butika. Nakatalikod si Amelia at ang ina nito at hinihintay ang biniling mga gamot. Aling Charito? Nilingon siya ng matanda at siya man ay nagulat sa laki ng itinanda ng babae mula nang pinalayas ito ng mama niya sa kanila bilang taga-silbi. Amelia? Angela? Nanlaki ang mga mata ng ginang. May dapat ihata tayong pag-usapan, Aling Charito. Tila napipi ang matanda sa sinabi niya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tatalilisa na si Aling Charito, ngunit hinawakan niya ito. Aling Charito, please. Alam naman ninyo kung anong ginawa sa akin ng mama. Kayong personal na nakasaksi noon. Bakit pati ang anak ko'y ipinagkait niyo sa akin? Hindi nakakibo ang matandang babae. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang makisama kay mama lalo na ngayon? Angela. Humarap ang matandang babae sa dating among dalaga. Patawarin mo ko. Aling Charito. Nangilid ang luha niya. Nagawa kong maglihim dahil sa matinding takot ko sa iyong ina. Patawad, iha. Aling Charito, totoo ba ang nasabi niyo kay Rita? Nanginig ang labi ng matanda. Kumunot ang noo. Totoo, Angela. Buhay ang batang ipinanganak mo noon. Nang makapanganak ka ay dinala agad sa silid namin ng sanggol. Inutusan ako ni Aling Tikang na linisin ang bata. Nangilid ang luha niya. Anong nangyari? Mas mabuti pa siguro kung ituloy na lamang natin ang usaping ito sa ibang lugar. Dito tayo sa loob ng butika, Aling Charito. Sige. Sumunod ang babae at maya-maya pa'y komportable nang nakaupo ang mga ito sa maliit na silid sa likod ng butika. Anong nangyari pagkatapos? Pinunasan ko ang bata. Ngunit napansin ko na hirap siyang huminga.
Minasahe kong dibdib niya dahil kahit naman papaano ay paka-assiste na ako sa mga panganganak sa bahay noon. Inutusan ko kaagad ang isa sa mga kasama namin doon na puntahan si Tikang. Nagmamadali naman bumalik ang hilot at nang ipaliwanag ko sa kanya ang nangyari, inutusan niya akong dalhin sa ospital ang bata. Dinala kami ng kotse sa ospital. Nabigyan nila kaagad ng lunas ang bata. Ngunit nanatili ito sa loob na parang kapsula sa nursery. Sa incubator ho? Oo, 3 araw kong binantayan ng sanggol doon. Hanggang sa lumakas siya. Hindi naman nila ako pinayagang makita ka dahil naroroon ka rin sa loob ng ospital. Dahil hindi matigil ang pagdurugo mo. Hindi ko makakalimutan yun. Nang ilipat ang bata sa regular na kuna sa ika-4 na araw, inutusan na ako ng mama mong umuwi ng bahay. Pagdating niya ng gabing yun ay inabutan niya ako ng malaking halaga ng salapi at sinabing hindi na niya kailangan ng aking serbisyo. Umuwi na raw ako ng probinsya. Tiningnan siya nito. Alam ko kung anong ugali ng iyong ina, Angela. Tinakot niya ako na kapag lumapit daw ako sa iyo o tinangka kitang kausapin tungkol sa mga bagay na ito, ay ipapapatay niya ako at ang aking anak. Ngunit ang anak ko, paano niyo nalaman na buhay siya? Iniwanan kong malakas ang anak mo. Angela, halos 3 oras lamang ang namagitan sa pag-uwi ko at sa pagdating ng iyong ina sa bahay. Nang umuwi siya ay sinabi niya sa akin na patay na ang bata. Hindi ako naniwala. Umalis na kayo matapos? Paglabas namin ni Amelia ay nakita naming kausap ng iyong inang hilot na si Aling Tikang. Mukhang seryosong kanilang pinag-uusapan. Nagpaalam ako sa iyong ina at sumabay na si Tikang sa akin. Lumamlam ang mga mata nito. Hindi doon natapos ang lahat. Nagpasama siya sa akin sa kanyang bahay. Pagdating namin ay naroon na ang iyong anak. Ang bata. Hindi naman talaga sinabi sa akin ni Tikang na ang batang yun ay ang anak mo. Ngunit pagkasing edad sila, hindi ko naman gaanong natatandaan ang mukha ng bata. Ngunit ang mga lampin na gamit nito ay galing sa'yo. Ang binurdahan mong mga lampin at maliit na damit ang suot ng bata. Diyos ko. Sinabi niya sa akin na samahan ko raw siya sa bahay ng mag-aampon sa batang yon. Napapikit si Angela at nagtungo kami at ibinigay namin ang bata. Malungkot na pagtatapos ni Charito sa kwento. Naghiwalay kami ni Tikang matapos yon. Binalaan din ako ng hilot na huwag akong sasabihin sa iyo dahil pareho kaming mapapahamak kay Senyora Juanita. Hindi na kami muling nagkita pagkatapos noon. Namayani ang katahimikan sa maliit na silid. Angela, ayoko mapahamak ang aking ina dahil dito. Si Amelia, ang iyong ina. Wala na kayong dapat katakutan pa. Hindi na siya ang dating makapangyarihang senyora na kilala niyo noon. Hindi na kami mayaman. At wala na kami sa malaking bahay. Isa na ring paralitiko si Mama. Na-aksidente siya 2 taon nang nakakaraan. Iniuwi ko siya sa bahay ko at ikinuha ng tagapag-alaga. Patlang. Maaari niyo ba akong samahan sa bahay ng umampun sa aking anak? Nanlaki mga mata nito. Dito ba? Huminto ang sasakyan ni Angela sa harap ng isang malaking bahay sa 6th Avenue sa Cubao. Napilitan siyang mag-half day ng araw na yon. Oo, dyan sila nakatira. Mag-aalas 5 ng hapon ay bumababa siya mula sa school bus. Tiningnan niya ang kanyang relo at matyaga silang naghintay ni Amelia sa pagdating ng isang school bus. Siya ba ang bababa riyan? Nahirapang huminga si Angela lalo pa nang unang bumaba ang konduktor ng bus na bitbit ang isang bag. Noon bumaba ang isang batang mestizo. Yan si Justin. Walang kakurap-kurap na tiningnan niya ang bata. Gwapo ito. Halos chocolate brown ang kulay ng buhok. Malaki sa edad nito. Ngumiti ito at kumaway sa mga kasamahan sa school bus. Bumukas ang malaking gate na bakal at lumabas ang isang unipormadong katulong na kaagad sinalubong si Justin. At kinuha ang bag ng bata bago isinarang muli ang gate. Bumagsak ang balikat ni Angela. Hindi siya maaaring magkamali. Kahawig na kahawig ni Lucas ang bata. Liban na lamang sa kaputian nito.